is. Okay, yung mic. Para sa'yo, ano ang hindi nabibili ng pera? Ang katanungan para sa iyo, ano ang hindi nabibili ng pera? Your timer starts now. Alright, thank you for that very wonderful question. You know what, ladies, gentlemen, and in between, para ho sa akin, ang hindi ho nabibili ng pera ay ang kasiyahan at totoong pagmamahal. Ang pagmamahal na kailanman ay makukuha mo mula sa iyong magulang, pagmamahal na makukuha mo mula sa iyong kaibigan, at higit sa lahat, pagmamahal na makukuha mo sa buong may kapal na siyang lumikha ng langit at lupa. Dahil bakit kamo? Dahil sa Diyos, walang pera, walang halaga ang pera ng sino man. Basta ikaw ay kanyang tanggap ng kung ano at ng kung sino ka, may pera ka man o wala. Ang pag-ibig ng Diyos ay dapat nasa atin. Nang sa ganon, may palaganap natin ang kabutihan, ang respeto at ang pagtanggap. Dahil kapag meron tayong pag-ibig ng Diyos, malamang lahat ho ay walang masamang tao. Maraming salamat po. Except number 2. Okay, syempre, my lucky number is 7. I choose 5. 5. Mr. Raven Dumo. Hi, Sir Raven. How's your fight TNT? Raven. Hello, ito yung tanong ko sa'yo. Ito po yung sagot ko. Kung papipiliin ka, karera o pag-ibig, ano ang pipiliin mo at bakit? Siyempre, mas pipiliin ko yung pag-ibig. Hindi po, pag sinabi natin pag-ibig, ito po ay nangangahulugan ng relasyon sa isang tao. Pag sinabi po natin pag-ibig, ito po yung pagpapahalaga at pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi mo makukuha ang karera, ambisyon at pangarap sa buhay mo kung hindi mo papahalagan at mamahalin ang sarili mo. Lagi natin piliin mahalin at disiplinahin ang sarili natin. Nang sa ganon, ito ang magiging daan tungo sa rurok ng tagumpay ng iyong kinakamtan. Maraming salamat guys. Thank you so much. 4, 6, 7. Once again. 1. Candidate, judge number 1. Hello. Hi. This is your question. This is my answer. If there was a quality that your parents had that you would like to inherit, what would it be and why? Okay. Kung ang katangian ng iyong mga magulang ay nais mong mamana, ano ito at bakit? Okay, kung may katangian ng pagiging magulang ko ang nais kong matanggap, ano yun at bakit? Yun yung pagiging matyaga. Bakit kako? Hindi kami mayaman, hindi naman kami mahirap, pero nagtyaga sila para buhayin kami. 12 na magkakapatid. Dahil niniwala ko, wala mang kayamanan ng aking ina, nagsumikap siya para lang marating kung ano at sino kami. Dahil naniniwala ako, hindi basihan ng talino, hindi basihan ng galing, magtyaga ka lang dahil balang araw makakamtan mo ang mga pangarap mo sa buhay. Dahil bilang isang bakla, yun yung gusto kong makamtan. Dito sa patimpalak na to, hindi ako matalino, hindi ako magaling. Nagtyaga ako dahil alam ko sa sarili ko kung sino at ano ko. Maraming salamat po. Taho. Good morning, ma'am. Hello, good morning. Kung ang iyong buhay ay magiging isang pelikula, ano ang magiging title nito at bakit? I will repeat it. Kung ang iyong buhay ay magiging isang pelikula, ano ang magiging title nito at bakit? Okay, kung ang aking buhay magiging isang pelikula, ang magiging title nito ay isang bakla na hindi malilimutan ng sinuman. Bakit? Naniniwala po ko bilang isang bakla, lulan tayo ng panlalait ng iilan. Tinitingala tayo sa pamamagitan ng kung sino ka at ano ka. Pero tandaan mo, kapag ikaw ang miyembro ng LGBTQIA+ community, you are in the case of discrimination, criticism. Ayun po ang laging nasa isip ng iilan. Pero tandaan mo, kapag ang naging buhay ko ay naging isang pelikula, ito
ay tapanglanang isa kang bakla na hindi malilimutan ng sinuman. Dahil ako po bilang isang bakla, narito sa inyong harapan, tumatayo bilang isang bakla na magbibigay ng inspirasyon. Higit sa lahat, ako po ang ehemplo ng lahat ng isang katauhan para maging isang magandang Thank you so much, Ken. Kayo, judge number 6. Judge number 6. Hello po, Madam. Good morning po. Good morning, candidate number 10. Good morning po. So my question is, ano ang isang pangarap mo na hindi mo kailanman bibitawan at bakit ito mahalaga sa iyo? Come again po. Ano ang isang pangarap mo na hindi mo kailanman bibitawan at bakit ito mahalaga sa iyo? Hindi na po ako lalayo, ito po yung edukasyon na meron ako. Bilang isang batang estudyante sa umaga, kontesera sa gabi, kailanman hindi ko nalilimutan bitawan ang pangarap at kamtamin ang diplomang pinapangarap ko dahil ang edukasyon ang magiging yaman ko sa pagdating ng araw at ayun ang kabayaran na maibibigay ko sa mga magulang kong naghirap sa akin. Yan ang isang bagay na kailanman hindi ko bibitawan. Husgahan man ako ng ilan, pagtawanan dahil sa kasalanan na meron ako, okay lang. Hanggat may edukasyon ako, hanggat pinagpupursikyan ko ang pag-aaral ko, wala akong pake sa sasabihin nila. Because I don't care what people say about me. Accept me, reject me, or judge me, I'm still me. Because I am born to be true and never ever to be perfect. And always remember that education is the best foundation. Thank you so much. Thank you so Sa mga nagtatanong po, kung bakit po ako laging nakasimangot kalalabas po, napagpaumanhin niyo po kung bakit hindi po ako makangiti. Kasi po, sa kadahilan ng bagong gawa lang po ang aking ilong. Kakabaling ko lang po ng no surgery, kaya hindi po ako gaano makapagsalita ng maayos. Hindi rin po ako gaano makangiti ng maayos. Pasensya na po kayo. Yes. At saka hindi ka nag-iisa, marami kayo dito. Kaya ramdam nila. Ano na lang po, 3 and 4. So ano na lang po, 4. Go, Fred! Open next Ano? Good morning. Hello po. Question ko sa is, anong qualities ang meron ka na walang ibang candidate para maging title holder ka? Anong qualities ang meron ako na wala ang ibang candidates para maging title po ako? Simple lamang po. Alam ko po ito sa aking sarili. Meron po akong 100% ng aking iwala sa sarili ko. Naniniwala po ako na alam naman po natin na sa bawat katimpalakan na papantayan mo o tutungtungan mo, kailangan meron kang 100% ng tiwala sa sarili mo. Dahil kung mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo, sino ang makaangat ng confidence mo sa mapanlait na mundo at mapanghusgang mga tao? Naniniwala po ako as a member of PWD or person with disability, hindi ko po kailangan ibaba ang aking pagkatao, bakit kailangan kong i-boost ang aking confidence, kailangan kong ibigay ang aking iwala sa sarili, upang nasa ganon, maibigay ko po ang malalapat na kasiyahan na dapat po sa inyong mga manonood. Dahil naniniwala po ako na sa lahat ng mga kandidata, kahit ako po ay may kapansanan, huwag po natin mamaliitin ang aking pagiging may kapansanan. Dahil sa kabila po ng aking pagiging ngongo, tagumpay po ang nasa likod nito. Very well said. Colleen Correa. Hi, good evening, candidate number 12. Good evening, ma'am, and the rest of the honorable panel. Ang tanong ko sa iyo ay, para sa iyo, ano ang tunay na kahulugan ng kagandahan? Again po. Para sa iyo, ano ang tunay na kahulugan ng kagandahan? Ladies and gentlemen, I always believe that beauty categorizes two things. It is the physical appearance, yung beauty natin, at tinatawag natin na talagang physical na kagandahan. At mayroon din tayong tinatawag na kagandahan ng kalooban, o tinatawag natin good character and kindness of the heart. Ladies and gentlemen, if I am going to define true beauty, I believe mas maganda para sa akin yung maganda ka sa kalooban. Dahil pag gumawa ka ng tama sa iyong kapwa, magiging maganda kahit ano pa ang itsura mo.
At the end of the day, maaalala ka hindi sa physical mong kagandahan kasi ang physical na kagandahan, kukupas yan, mawawala yan, tatanda ka. Pero ang kabutihan na gagawin mo sa iyong kapwa, tandaan mo, sabi nga nila, what is beauty physically if you haven't done anything in this humanity? Thank you. Thank you. 127. I think number 5. Number 5, Mr. Raven Dungo. Ikaw ang flavor of the month ngayong gabi. Hello, good morning. Ito yung tanong ko sa'yo. Kung may nais kang baguhin sa iyong panlabas na kaanyuan, ano ito at bakit? So okay, kung may babaguhin ako sa aking physical na kaanyuan, ano nga ho ba ito at bakit? Napapanaag na inyong mga mata na wala akong physical na kagandahan. Ngunit kung may pagkakataon na ako ay baguhin, ngunit ako ay pipili sapagkat yun ay katanungan. Ang babaguhin ko po sa akin wala iba kundi ang aking panlabas na kanya kundi ang aking pagmumuka. Sapagkat naniniwala ko kung babaguhin ko ang aking pagmumuka, hindi magbabago ang niyalaman ng puso ko. Sapagkat mawala man ang aking kapahinga ng physical, ngunit ang puso ko ang magmamarka. Paano ako naging mabuti sa mga tao na minsan ko nagawa ng kabutihan? Dahil sabi nga nila, ang kaluluwa hindi kayang baguhin ng anumang marka ng pagbabago ng isang tao. Maraming salamat po. Thank you so much, Miss. Good evening, candidate number 15. Good evening, ma'am. Kung bibigyan ka ng superpower, ano ito at paano mo ito gagamitin para makatulong sa iba? Naniniwala po ako, pag binigyan po ako ng superpower, mas pipiliin ko po yung power na mawala ang galit natin sa isa't isa. Dahil ang galit naman po ang nagbibigay ng pagkakataon, magkaiba-iba tayo, magkasakitan ang mga tao na sa paligid natin. Ang galit na ito ang nagbibigay ng pagkakaiba-iba ng mga tao. Kaya dapat mawala ang galit sa isa't isa dahil ang kaya nating ibigay ay ang pagmamahal lang sa isa't isa. At kaya nating ibangon ang mga taong nasa ilalim na ng laylayan. Dahil naniniwala po ko ang galit ang magbibigay ng dilim sa ating mundo. Pero kung may pagmamahal ka sa isang tao, maliwanag ang mundong ito kasama ang Panginoon. Maraming salamat po. Thank you so much. Except number 3 and 5. It's my pleasure to hear your voice, Judge number 4. Judge number 4, Miss Julieta Villaseñor. Good morning. Question Good ba morning is, as well, ma'am. anong mensahe mo sa mga taong nang mamaliit ng katulad ng miyembro ng LGBTQIA+. Kung inyo pong sasaliksikin ang aking buhay, way back 2018, I almost suffering clinical depression. Clinical depression is something that you are worrying of what tomorrow comes or what tomorrow may bring. Sa katuwid po, ma'am, ako po ay dumaranas sa isang depresyon. Ngunit isa lamang po ang mensahe sa mga katulad kong tao na mamaliit na katulad kong LGBTQIA+ community. Tayo pong lahat ay pantay-pantay na nilikha ng paong may kapal, regardless of our gender identity, regardless kung ano man ang pamumuhay natin o regardless kung ano mang perception ang ating pinaniniwalaan sa mundong ito. Sapagkat naniniwala po ako, ma'am, hanggat may mabuti kang pusong kinakamtan, hanggat meron kang pangunawa sa bawat kapwa mo nakakasalamuha, naniniwala ko na isang araw, tatanggapin ka nila anumang pong pambababa ang ibigay sa'yo dito sa ating lipunang ginagalawan. Magandang umaga po.